Uy, saging lang ang may puso. May saging tayo dito. Jogging tayo para lumabas yung ano. Yan na si Utol, oh. Aba, may gumagawa na pala ng kuweba dito, oh. Hindi niya ako binigyan ng sobrang kagwapuhan na mukha, pero binigyan niya naman ako ng talento. Ang bilis masira ng yung gripo na nabili natin. Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV. Good morning mga kapanalig at welcome na naman sa panibagong vlog. At nandito tayo sa Kampanalig ngayon. Dalawa lang kami ni Utol dito mga kapanalig, no. Bali, nag-iisip ako ng mga gagawin ko mamaya dahil si Utol ay babalik nga doon kay Lakadede para magtali ng kamatis mga kapanalig. So ako dito muna ako mag-stay at baka ayusin ko na rin yung mga ibang kailangang ayusin dito mga kapanalig, no. Ang oras natin ngayon ay bakit mali-mali tong orasan ko? Nahihirapan kasi ako tumingin sa ano eh. 9:24 ng umaga mga kapanalig. Alright, ang ganda ng panahon. Sarap magtrabaho ngayon. Medyo matagal kami nawala dito mga kapanalig, no, sa Kampanalig, kaya na-miss ko to, no. Yung ganitong ambience, yung ganitong tawag ito, yung simoy ng hangin, yung mga kuliglig na naririnig ko. Wow, maaraw. Love it. Maaraw pero yung ulap, oh. Yan na naman. Nakapag grass cutter na pala si Utol dito, kaya maaliwalas mga kapanalig, no. Ang ganda talaga pag berde, no. Yung ating tawag dito, raggrass, hindi na siya dumami. Kahit nung tag-ulan, hindi na siya dumami. Hindi ko alam kung bakit ganun. Parang lalo siyang nakalbo. Dahil siguro natalo ng mga ng mga halaman, mga ligaw-ligaw, no. Kaya hindi na siya kumalat. Pero dito meron pa eh. Hindi natin naasikaso to. Bagay, marami pa namang araw dyan para asikasuhin natin yan. Unahin muna natin yung ibang importante. Asikasuhin na namin sa susunod to mga kapanalig, no. Hihingi na lang tayo ng tulong sa ibang team para maiayos na yan. Kasi ang tagal nang nakatenga. Bibili na tayo ng mga materyales. Yung dito sa kubo, hindi pa rin namin maasikaso dahil may mga lakad nga kaming kailangan puntahan. Pero hintayin nyo po yun mga kapanalig, no. Asikasuhin natin tong kubo. Gagawin natin masigla ulit. Ito ang plano kasi dyan. Aray ko. Sisementohin na to. Tapos yung maglalagay tayo ng tungko. Naku po, parang gubat na dito yan, no. Dito sisementohin. Tapos maglalagay tayo ng tungko. Tungko, tapos pinakalababo din na lagayan ng kalan. Para kung sakaling walang panggatong, so pwede tayo magluto. Dalawa naman yung tangke doon eh. Woo, sarap. Araw. Uy, ano to? May lumalaki dito ito yung tinatanim ni Daddy doon sa mga gilid. Naglalaki yan ay murado, oh. Ang bilis rin lumaki nitong mga no. Tawag dito, yung lipa. Delikado yan. Yung mga murado, aangat na yan. Susunod, kakabakod na tayo. Ang laking bagay din nung pinahiram sa atin ni paring Jocelyn na tolda. Kasi kung wala niyan, malamang inanod na yung lupa diyan pag umuulan. Tingnan ko mamaya pag naisipan ko, tatambakan ko na yan mga kapanalig, no. Yung pinto ng banyo namin bumigay na mga kapanalig. So ipapadali ko na lang to kay Kuya Ogie para mas maging maayos naman. Papagandahin natin yung pinaka pader niya mga kapanalig, no. Kahit liso na lang. Kasi pag yung yero na yan medyo pangit sa tingin eh. Tapos yung pinto gagandahan na. Tapos i-close na natin para kung maliligo tayo, kung malakas yung hangin, hindi tayo lalamigin. Pag ganyan kasi open na open eh. Matagal na kasi yung na yan, banyo na yan, 3 years na ata o 2 years. Yan, kami pala nila Kadede yung gumagawa niyan dati mga kapanalig, yan sila Utol. Kaya na yan, sulit na. Paayos natin para kahit magkaroon ng CR doon sa taas, eto pwede pa rin gamitin. Ilang kahoy lang naman yan. Tsaka yung yero sa bubong matibay pa naman eh. Iba talaga pag pag may kulay mga kapanalig, no. Matibay. Yan gumawa na ng yung anay. Gumawa na ng tunnel. Kaya unti-unti nang kinakain yung kahoy mga kapanalig, no. Itong mga anay na to walang magawa eh.
na nahihimik kong kahoy kinakain. Ayan, pinapahirapan nyo yung mga ano eh. Kayo talaga ha. Ayan, ang dami nang naganap sa banyo na to mga kapanalig no. Halos lahat ng problema dito ko naisigaw mga kapanalig, yung mga sama ng loob ko. Ayan, dito ko nakakapag-isip sa banyo na to. Babaguhin natin. Bato naman yung pinakaano niya eh, yung kalahati. Gagawin natin dito kahoy na lang din. Bahala na kung ano magiging diskarte ni Kuya Ogie. Sasabihin natin kung anong magandang ilagay dito no. Yan. Kinakalawang no. Kahit mga liso na katulad na ganito oh, para maganda naman sa tingin nyo. Laking bagay ng banyo na yan. Dati kasi nung wala kaming banyo, rumirekta kami sa gubat mga kapanalig, naghuhukay kami doon, tapos doon namin ibinabaon ang mga masasamang bagay na lumabas sa tiyan. Kaya maraming kaming diyan tanda mga kapanalig no sa area na yan. Sila Kuya JP nakaranas lahat halos kasi wala pang CR dito noon eh. Kaya ayun. Wala namang problema pag sa gubat kasi yung pampataba no ng mga halaman. Dadalan ko pala si Kabungot ng ng anes kasi lagi siyang ina-acid mga kapanalig no. So itong anes tignan natin kung e-epekto sa kanya. Tapos pag umepekto ibebenta natin sa kanya sa susunod. Hindi na libre. De joke lang. Nauubos na nga yun. Dati hanggang dito yan eh. Ngayon nauubos na. Effective yung anis na yan mga kapanalig. Anes. Ang anes ng buhay. Para sa lahat ng may acid, maghanap kayo ng puno ng anes. Ayan. Para mawala. No? Ang nagchismis natin yan ay si Daddy Oms. Yung aming crayfish hindi pa rin naasikaso kasi meron pa kaming camping site na lilinisin mga kapanalig no. Ayun pa yung magiging problema kasi pag may crayfish dito hindi mo basta basta may iwan. Tapos pag may camping site naman tayo doon yung kay Bossing, basta bahala na, magpapalitan na lang kami siguro ni Utol. Tinubuan na ng halaman yung gitna eh ba, linisin na lang ulit. Hindi ko na naituloy yung pagbakbak dito, susunod na yan. Lakad-lakad muna tayo. Inalis na pala ni Kuya Ogie yung mga alaga niya manok dito, yung mga panabong. Kasi yung asong asong ligaw, yung asong tawag dito, yung walang may-ari, yung sa gubat na lumaki, kinakain yung mga manok. Kaya ang ginawa ni Kuya Ogie, inakyat na mga kapanalig doon sa taas sinalagaan. Naku po. Sila galag. Yun, sila galag yung aso. Tara baba tayo. Grabe na yung ng lupa dahil sa ulan. No? Kailangan masimentohan na yan. Uy! Saging lang ang may puso! May saging tayo dito mga kapanalig kay Ma'am Sagmumay ata to. Dito mga kapanalig sa Kampanalig, pag nalulungkot ka, marami naman puno ng dito ng saging. So pwede mo siyang yakap-yakapin, butasan mo lang, tapos alam mo na kung anong gagawin. Ay mga uso sa probinsya. Mga viral ngayon. Ito may patubo pa ang liit. Kalit naman yan Lalaki pa yan. Hindi ko alam kung anong saging to eh. May iba-iba kasing klase na saging. Ang dami meron pa dun Ang sanggumay, kunin na namin to pag nahinog. Ang dami pala. Nakasunod din naman sa ulila. Binabantayan mo ako? Ha? Ayos yan para pag may ahas malalaman no. Tara na, doon tayo, balik. Batiin ko na maaga yung Planet Sword mga kapanalig no. Anniversary nila bukas. So pupunta tayo doon para makisaya, makigulo, at tingnan natin yung mga ibang kaganapan kung ano pa. Sama natin ang team. Si Idol pupunta rin yun. Mukhang nandito pa yung mga ebidensya nung nakaraan Nandito pa yung mga yung mga tawag dito, beer and can. Maraming salamat ulit kay Ma'am Mayfloor no. Alright. Aba, may saging din kaso hindi natin lupa yan. Kay Tatay Sani na yan. Dami saging, tagsaging ba ngayon? Buwan na ata ng saging ngayon eh. Ito dami rin. Ayos yan, para meron tayong mga harvest. Jogging tayo para lumabas yung
yung gin at saka yung ginataang manok na dinali namin kahapon doon kay Lakadede. Ah! Lakad-lakad muna tayo dito sa baba. Silipin lang natin yung mga kung anong nangyayari dito para pagpawisan tayo. Yeah! Exercise. Alright. Ay, maraming salamat pala sa mga sumusuporta sa akin sa Facebook, sa mga pinaggagawa ko doon, no. Maraming salamat. At sa ibang hindi pa naka-follow, follow nyo na ako sa aking Facebook account, Louie Akupang. Alright. Ganda talaga ng kubo ni Kuya Ogie, no. Itong San Francisco, hindi tumubo sa akin to. Meron akong tinanim na ganito doon katabi ng mga morado, pero hindi siya tumubo. Siguro nag-aagawan silang dalawa. Ganda pa naman, no. San Francisco ang tawag diyan. Natutunan ko rin yan kay Daddy Oms. Ayan. Parang si Daddy Oms, parang si Utol din yan, Maraming alam na halaman. Albularyo yan, Makichismis lang tayo dito sa lupa ni Utol, mga kapanalig, no. Oy! Tumubo na mga saging na tanim, Kitang kita sa dahon. Tapos yung mga balinghoy natubo na rin. Pero ito hindi ko alam yan. Yan, may mga balinghoy na. Pwede pa pumasok? Wala bang babaril dito sa atin? Tara, na tayo. Trespassing. Pagdating ng araw, yung sabi ko nga kay Utol, magtayo na siya ng dito, mga kubo-kubo na simple lang. Tapos dito na lang sila tumira ng ng pamilya niya, no, para sama-sama na kami dito. Kasi doon sa Lipa, inuhulugan din yung doon yung bahay. So meron naman dito na lupa. Dito magtayo para magkadikit lang kami halos, 'di ba? Oh, dito na sila tumira, mas dito. Preso ang hangin. Dito na rin mag-aaral ang mga bata, 'di ba? Masarap lumaki sa ganitong lugar. Kaso baka manibago yung mga yung mga bata kasi syempre sanay sila sa sa syudad. Bagay probinsya din 'yun, pero marami kasing tao dun sa area nila, mga kapanalig, no, hindi katulad dito. Talagang bundok. Puro puno lang halos makakasama mo dito at makakausap mo dito, no. May pagtanda namin ni Utol, no. Lakad-lakad ka lang dito sa bakod, tapos tanim-tanim. Ganun. Yung mga libangan ng matatanda, no. Walis-walis para exercise. Baba kaya tayo dun, no? Marami pa pong dito, mga kapanalig, lupa. Kaso medyo sa bandang baba na, no. Pero pag naayos naman ang right of way, maganda naman yan, dire-diretso na. Pero kung interesado talaga kayo, edi mag-PM po kayo kay Utol. Ito po yung kanyang Facebook account. Ayan, PM po kayo sa kanya kung paano kayo makakarating dito para makita nyo yung area, no? Lalo na ngayon, bare months, malamig na dito. Sa ngayon hindi ko pa nararamdaman, pero mga November yan. Lakas naman ang hangin dito. Sabi ko nga sa inyo, kumakain ako, pumalo yung plato sa mukha ko, Let's go. Woo! Tamang kwentuhan muna tayo, mga kapanalig, Sa susunod na araw naman, babalik naman ako dun sa Bukana, no? Makipagkulitan na naman tayo dun at magiging masaya na naman yung vlog natin. May napansin lang ako dito habang naglalakad ako. May natubo, Hindi naman to yung Blue ternate, iba to, di ba? Ano ba tawag dyan? Ganda, no? Daming panggata, Ayan, Kaso puro gata na kami sa katawan, Nasobrahan na kami sa gata. Bawat may isipan na pulutan, gata. Puro gata na lang. Takbo! Woo! Oh yeah! Tanggal ang chain. Sige! Alam nyo, mga kapanalig, ang sekreto ko, kaya shiner talaga, no? Pag nag-exercise kasi ako at nagpapapawis, ang lakas ko uminom para alak.
Ganun yung napansin ko. Kunyari, nagtrabaho kami mga kapanalig. Dito kunyari, nagkalkal kami, tapos pinagpawisan ako. Pag uminom kami kinagabihan, ang tagal ko malasing. Ayan na si Utol, oh. Panoorin nyo sa kanyang vlog. Umiram siya ng ano, yung spray. Sige, takbo! Nababahala na talaga ako sa pagiging makakalimutin ko mga kapanalig. Share ko lang, no. Kasi nung nakaraan nag-uusap kami tungkol sa edad. Tapos pinipilit ko na 33 pa lang ako. Talagang pagkakaalam ko 33 pa lang ako. Yung pala 34 na ako mga kapanalig. So nakalimutan ko pati edad ko na. Parang ano yan, nakaka-alarma. Kaka-birthday ko nga alam, kaka-birthday ko pala nung nakaraan. Kaya 34 na ako. Ay naku po. Sobrang makakalimutin na ako mga kapanalig, no. Alright. Baka bandang huli pati kayo makalimutan ko, no. Baka bandang huli makalimutan ko ano, vlogger pala ako, no. Yan na si Utol, oh. Yan. Yan ang kabaliktaran ng ano. 'Di ba nagdidilig siya, pero hindi para mabuhay, para mamatay. Ayan. Mabilis tumubo kasi yung mga ano, yung mga damo, yung mga daon-daon sa gilid. Laki na rin ng kamyas namin, no. Sa susunod hindi na kami manghingi. Meron na kami sarili. Lalaki pa yan ng malaki. Meron na tayong papapakin. Sausaw natin sa bagoong. Sarap. O kaya asin lang, sapat na. Kailangan maiayos rin ng gusto yung mga host mga kapanalig, no. Yung sabi nga ni Daddy, kailangan puro puti na. Yung katulad ng mga kinabit niya. Kasi yung aming inumin, dito rin nanggagaling sa tangke mga kapanalig. So pag nai-stack, yung mga ilang araw kaming wala, yung lasa ng tubig iba. Kasi nai-stack nga dyan. So dapat ang inumin namin rekta sa pinaka main. Hindi pupunta dito kasi ito gagamitin lang namin itong mga panghugas-hugas, pang laba-laba. Kaya kailangan maayos talaga yung linya. Sa sobrang lakas kasi ng pressure dito ng tubig, puputok siya mga kapanalig, eh. Hindi kinakaya kasi galing sa taas. Tapos pababa biglang ganun bulusok. Kaya hindi kinakaya ng mga hose. Kailangan talaga original, no. Aba, may gumagawa na pala ng kuweba dito, oh. May naghuhukay. Okay, sila naghuhukay dito, ha? Para kayo naghukay ng kayamanan ni Yamashita. Lalim na. Dito. Sa ano ginagawa sigurong ano, tambayan ng mga aso kasi malamig yung lupa, eh. Para naman ano ng palay. Oo nga. Tol, pagpunta mamaya dun sa Kamatis ni Kadede, ganyan din mo rin. Mumurahin ka doon. Iyak yun. Tindi ng ano na yan, no? Ng lason. Talagang patay. Baka bukas makikita na natin yan. Na ano na siya, parang nagba-brown brown. Ibig sabihin patay na. Pinaghirapan ko yan. Hoy, malago na naman ang ating mga murado. Pwede na silang putulin ulit at ilagay doon. Hindi na siya makakalbo, no? Bilis lang nila magpalaki. Tapos yung mga hinarang ko dito, okay na. Tumubo na. Dahil nagyan natin ng kawayan. Diyan kasi dumadaan yung tao pag ano, pag walang harang. Kaya namamatay yung mga murado. Okay na. 'Di ba? Lahat meron na. Tumubo na rin dito. Very good, maganda na tignan. Mas maaliwalas. Wow. Laki ng bahay, no? Minsan sumasagin din sa isip ko mga kapanalig, bakit ako nagpatayo ng malaking bahay, no? Kasi yan, minsan ako lang dyan mag-isa, tapos dalawa lang kami ni Utol. May part na nakakalungkot din dito. Syempre pag wala kang kasama, ano, inisip ko na lang, saan mo dadalhin yung pera, di ba? Na kinita natin sa pagbablog. Dito sa bahay na lang. Napakagandang desisyon na magtayo ng bahay, ba? Kahit anong mangyari, meron kang uuwian. Kahit anong mangyari, meron kang sariling bubong, di ba? Hindi ka makikitira. Yung part lang na yun, sabi ko laki ng bahay.
Tapos pag ako na lang mag-isa, tinititigan ko lang. Parang hindi rin ako makapaniwala na nagawa ko yan mga kapanalig dahil sa pagbablog. Dahil sa pagtsatsaga. Yun lang. Di ba may mga part na ganun pag mag-isa ka kung ano rin maiisip mo. Siyempre pagdating ng panahon dadami rin ng mga ano dyan, tao dyan eh. Siyempre magkakaroon din ako ng sariling pamilya, magkakaanak ulit. Di ba? Na-amaze lang ako. Hindi ko akalain na ano na magagawa ko yung ganyan. Ako kasi yung ano mga kapanalig, yung batang dati na hindi ko alam kung para saan ba talaga ako, ganyan. Kung ano bang purpose ko sa buhay. Sabi ko hindi naman ako matalino. Hindi rin ako katulad ng iba na sobrang tawag dito. Yun nga, sobrang maraming alam. Kaya ginamit ko na lang din yung kung anong nalalaman ko, katulad nga nitong talent ko sa pagbablog. So nakatulong na rin naman sa akin. Lahat naman ng nangyayari sa buhay ko mga kapanalig, lahat ng nangyari nung bata pa ako, na-apply ko naman ngayon, no? Simula nung elementary, high school, sabi ko nga sa inyo, nung high school ako, makapal na talaga mukha ako, 'di ba? Isa na akong stage actor, mga ganun, kaya napakinabangan ko ngayon. No, hindi rin naman nabaliwala. So parang magkakakonekta pa rin. Nagagamit ko sa Facebook dito, 'di ba? Pag may kailangan gawin na short film para mapasaya kayo, na nagagamit ko yun, yung kakayahan ko na yun. Kaya maraming salamat sa taas. Kasi kahit na hindi niya ako binigyan ng sobrang kagwapuhan na muka, pero binigyan niya naman ako ng talento, no, na para may share sa inyo, no, talento na para magpasaya, talento na magagamit ko para sa pag-unlad ko mga kapanalig, no. Pag tungkol kasi sa salitang patalinuhan mga kapanalig, ako diyan alam ko sa sarili kong hindi ako para doon. Matalino lang ako sa alam ko, 'di ba? Matalino ako dito sa larangan na 'to. No, pero kung sasabihin natin yung talagang iba na marami talagang alam, pag kinausap mo marami siyang ma-share about sa iba-ibang topic, about sa mga bagay na napag-aralan niya, mga ganun, 'di ba? Ako kasi pag may mga kausap akong tao, ang ma-share ko lang din yung about sa vlogging, ganyan. Tapos yung sa experience ko sa buhay, ganun. Pero pag may mga malalim na nausapan na talagang minsan hindi rin na makakasabay mga kapanalig, no. Pero kung kalokohan, sasabayan ko kayo. Parang ganun lang, no. Kasi ako mga kapanalig, sa totoo lang, no, kahit na kahit paano marami nang nakakilala sa akin at meron ng mga umiidolo sa akin, wala pa rin nagbago sa sarili ko, no. Parang ako pa rin yung dating Louie kahit wala pa ako sa vlog, 'di ba? Simple lang din, hindi magarbo, yung mga ganun ba. Walang nagbago sa akin. Parang pa rin, hindi ko inaano yung sarili ko mga kapanalig, parang hindi ko inaangat yung sarili kong bangko. Kasi mababa lang naman tingin ko sa sarili ko mga kapanalig, kahit marami ng ayun nga yung umiidolo. Bakit? Sumasabat ka, nagbablog ako. Ito talaga yun lang napansin ko sa sarili ko mga kapanalig. Yun naman kasi talaga ang kailangan, no, na kahit anong mangyari huwag kang magbabago. Kita nyo pag ito natural ako pag nagkukwento sa inyo, nagiging natural kasi ito talaga ako mga kapanalig, no. Pag nagkukwento ko sa inyo parang ayan sa harap ng TV, nagkukwentuhan lang tayo kasi natural. Ito ako talaga mga kapanalig, hindi ako umaarte, 'di ba? Pinapakita ko talaga kung sino ko. Pinapakita ko manginginom ako, mga ganun. Kung ano yung ugali ko mga kapanalig dito sa vlog, ganun din naman ako sa personal. Pero syempre pag may mga bago tayong kakilala, minsan sinasabi nila na parang ang tahimik ko daw sa personal. Syempre nangangapa pa ako nun pero pag nakasama nyo na ako ng matagal, doon nyo na makikita yung tunay na Louie, yung tunay na kulit. Syempre hindi naman tayo, pag meron tayong isang lugar na pupuntahan, kailangan maingay ka agad. Syempre kakapain mo pa yung yung sitwasyon, ganun. Kakapain mo pa yung kung ano bang kailangang gawin para naayon lang din yung yung mga gagawin ko sa paligid. Bilis
Alright. May mga nagsasabi kasi sa akin na ganun eh. Pag nakita nila ako, kunyari ganyan, may mga subscriber na dumating. Siyempre tahimik lang muna ako. Hindi agad ako mga okray. Di ba? Titignan ko muna kung paano ko sila mapatawa o mapasaya. Mga ngapa-ngapa. Parang huliin mo lang yung kuliti. Yun ang tamang word. Huliin mo yung kiliti. Kung paano mo sila mapapasaya. Hindi yung basta banat ka na lang ng banat. Di ba, tol? Baka hindi nila magustuhan eh. Oo, di ba? Kaya kailangan yun nga, nakwento ko na. Mga kapanalig, may mga nagtatanong tungkol sa papa ko kung bakit hindi ko na sa vlog. Sa tamang panahon makikita niyo yun. Pero nasama ko na yung nakaraan. Kaso nga lang hindi pa sobrang dami ng subscriber ko nun. Yun nyo? Tawag dito, i-review nyo. Makikita nyo yung papa ko, hindi ko kamuka. Ano kasi yun eh, singkit. Tapos matangos ilong. Matangos yung ilong niya sa atin pango eh. Oo, sa atin pango. Kaya abangan nyo mga kapanalig, papakilala ko sa inyo. Kasi may mga din, may mga naging problema lang din. Pero papakilala ko sa inyo mga kapanalig. Parang ilong lang yata ni ate yung diba? Yung Ilong ni ate. Oo, matangos ilong. Hindi, ikaw matangos rin naman sa'yo Matangos din yung sa'yo. May pinaka-bridge. Sa akin, ilog agad eh. Wala man lang tulay. Walang tulay na taga doon lang din sa amin yun, sa likod bahay ng lola ko mga kapanalig kung saan ako lumaki. Ayun, kasama niyo yung aking stepmother tsaka yung isang kapatid. Pakilala ko sa inyo. Bibigay ko na lang kay Utol yung mga ibang damit ko ulit mga kapanalig kasi tawag dito, hindi ko nalalaban. Nakakainayang lang siyang ipamigay. Pero hindi ko na talaga nagagamit. Marami na ako nabigay na ng damit kay Utol eh. Time check! 10:39 na ng umaga at nag-ready na si Utol sa pag-alis. Sa na kami mamalengke kasi bukas handaan din yung pupuntahan namin. So libre kami ng pagkain at meron pa namang mga pagkain dito. May isda pa may mga isda pa pala. Alright. Makakabanding na naman natin si Idol. At saka ayun, makikita nyo ulit kami ng personal, Kasi yung iba malamang hindi pa kami nakikita. So ayun na yung pagkakataon para makita nyo kami, yung mga attend yung mga taga Planet So Weird, Hindi pa namin naasikaso itong tawag dito, solar. Tapos yung isa, nandun kay Kuya Looney. Pag hindi na busy, kakabit namin yan para may liwanag na dito. Kahit pababa, wala nang problema. Lalo na ngayon, daming lubak. Ang hirap maglakad pag madilim. Kailangan talaga merong ilaw. Butas-butas na. Sabi nga ng Meralco, dadaloy din ang ginhawa. Ay, nawasa yun. May nilad. Alright. Ang bilis masira nung gripo na nabili natin. Bagay kasama to ng lababo eh. Hindi goma na Nawawala yung pagkasosyal. Ano ba yan? Hindi goma na siya. Okay lang yan. Tapos yung ating water filter, kailangan kong mabilan ng bagong pinaka-lock. Kasi pag nakabukas siya, sumisingaw dahil sa lakas ng pressure. So kailangan din mabilan ng bagong parang goma para hindi siya tumatagas mga kapanalig Ang laking bagay din yan. Lalo na ngayon na yung inumin namin, hindi na namin namamalayan na galing nga doon sa tangke. So kung walang filter, malamang pati yung mga putik-putik nun sa tubig. So kaya pag galing sa filter, yung lasa lang ng pinaka-tangke yung aming nalalasahan. Siya nga pala mga kapanalig, meron lang akong isang isisingit dito na video. Ayun yung mga time na nasa BFF Bruce. Meron tayong mga subscriber na dumating. Mga time na yun hindi ako nag-vlog kaya na-record ko lang sa CP. So ito po sila. Kaya ito pinapanood mo kanina. Mga kapanalig, sa store tayo ni Budang Bali, sinundo ko siya sa monumento tapos pinuntahan ko dito. Birthday ni Sir ngayon? Ito. Sino may birthday po? Ito kahapon. Ito. Happy birthday. Anong pangalan mo? Seb. Seb, ikaw yung may birthday. Ikaw, anong pangalan mo? Abon? Alba. Yun, happy birthday kay Abon saka sa kay Julie, happy birthday mo rin. Sa may besta, advance happy birthday. Seb, ikaw anong pangalan mo? Mia. Ah?
Niliet. Oh, yun. Tapos syempre, ang kanilang father, Wendell. Wendell. Wendell, si Sir Wendell. Ay, maraming salamat po sa pagpunta dito. Ba't nung opening po, hindi kayo nakapunta? Malapit na po kayo dito? Hindi, saan ito malabong pa? Taga Malabon pa kayo? Medyo na po yan. Akin dito ako nung gabi. Okay po. Ayan. Shoutout po. Nauna na ako. Dito po kayo. Yan, maraming salamat sa suporta. No, at syempre, sa lahat ng gustong pumunta pa sa BFF Bruce mga kapanalig, doon lang po yun sa Valenzuela. Makikita niyo naman sa page yun mga kapanalig, no. Pag nakabili na ako ng motor mga kapanalig. So, syempre nga mapupunta kay Utol yung isa. So may pagkakataon na kaming makabiyahe-biyahe din kahit dalawa lang kami mga kapanalig, no. Sabi ko nga kasi hindi naman palaging pwede yung team kapanalig pag meron kaming biyahe din. Kaya kung di sila pwede, kami muna. Kahit sa malayo kaming dalawa, wala nang problema, hindi na kami kailangan mag-angkasan. So yung mga dadali namin, may ikakarga na sa motor. Dati kasi pag may biyahe kaming malayo, nakaangkas sa akin si Utol. Mahirap din. Mabigat kasi si Utol mga kapanalig. Malaki tiyan nun eh. Tulad nung biyahe namin sa Simara mga kapanalig, di ba? Nakaangkas sa akin si Utol. Tapos ang dami namin dala. Buti nga, ang tibay ng Aerox na yun talagang kinaya, no? Kahit nagkaroon ng problema sa gulong, nakauwi pa rin naman kami ng maayos. Na hindi kami na-aksidente, walang nangyaring masama. Kaya laking pasalamat ko dyan sa motor na yan mga kapanalig sa loob ng 7 years. Kahit nasisemplang-semplang ako, hindi ako binigyan ng matinding problema ng motor na yan, no? Alright! At ayan na si Utol mga kapanalig na nagbibihis na. At siya ay aalis dahil tutulungan niya si Kadede doon. Gagamitin niya muna ang motor. Oo. Ang motor na ano. Oo. Payak na eh. Payak na ba? Nahirapan na si Kadede. My goodness. Alright! 30 minutes na siguro yun. Tol, mag-ingat ka, Tol! Okay, bye-bye. Bye-bye. Pasalubong ha. Meron pa dyan ah. Ano? Ano yan? Oh, yan oh. Naku po! Okay, sasolohin ko yan. Ingat, Tol. Oras na para magpaalam mga kapanalig, no? Hintayin ko na lang si Utol mamaya na dumating para may kasama ako dito. Pero, ayun. Hintayin niyo po yung pagpunta ko doon sa Planet So Weird. Kasama ko si Idol doon, no? Masaya na naman to. Kaya abangan niyo po. Babu! Maraming salamat sa panonood. Simulan ng magbulitan kasama si Inoy TV.